upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigang isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay.' Lumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo na nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa panahon ho ngayon, madalas nating naririnig ang salitang, ayoko na, suko na, I quit. Pag nahirapan, suko na. Pag nabigatan sa trabaho, resign. Ito ho ngayon ang naririnig natin madalas. Pag mahirap, umayaw. Pero magandang tignan, sa tingin mo ba sa pagsuko at pag-ayaw ay lalago ka bilang isang tao? At hindi ba yung mga nananalo sa buhay, ito yung mga taong hindi sumusuko sa kabila ng mga failures na pinagdaanan nila, sa kabila ng mga minsan disappointments na hinarap. Kung sumuko sila, sa tingin mo mararating ba nila yung kinaroroonan nila ngayon? Hindi, di ba? Sa atin pong ebanghelyo, narinig ho natin ang kwento at talinhaga ho ni Jesus tungkol sa isang taong hindi sumusuko sa kanyang panalangin. Kadalasan minsan, yung ganitong pag-uugali ay nadadala din natin sa ating panalangin. Pag hindi sinagot ng Diyos agad yung panalangin natin, saan tayo kumakapit? Doon sa kaibigan mo nagbebenta ng isang bracelet na pag sinuot mo, lahat ng gusto mo'y mangyayari. Doon sa magsasabi sa'yo, o bilhin mo ito, lahat ng nais mo, 24 hours, mangyayari lahat yan. O doon sa isang kaibigan mo nagsabi, uy, i-share mo tong post na to, yayaman ka bukas.
Dito ba tayo kumakapit bilang mga Kristiyano? When things don't go our way or how we expect them to be, maganda ho ang paalaala sa atin ng Ebanghelyo ng isang taong lumalago sa pananampalataya ay nagpapatuloy. Patuloy na kumakatok, hindi sumusuko sa paghingi. Bakit? Dahil merong tiwala sa Diyos na nagmamahal sa Kanya. Hindi ba pag may tiwala ka, alam mo na pagbibigyan ka? Di ba meron ka maisip na, ay dito tayo, punta tayo sa Kanya. Hindi tayo tatanggihan yan. Dahil may tiwala ka sa Kanya. At ganoon din tayo sa Diyos. Sa paglapit natin sa Diyos, alam natin na hindi niya tayo tatalikuran. Patuloy niya tayong pakikinggan. Pero minsan ang Diyos, hindi sinasagot agad ang panalangin natin. At dahil minsan dinedelay ng Diyos ang pagsagot sa panalangin natin, nadi-disappoint na tayo. Dahil gusto natin instant, agad-agad. Pero sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng persistence at even perseverance in prayer. Patuloy na nagdadasal, patuloy na kumakatok sa Diyos. At hindi ba karamihan sa ating mga deboto na nagtutungo dito, may kanya-kanyang hiling sa Diyos, may kanya-kanyang pinagdarasal, pero patuloy pa rin nagpupunta. Minsan pa nga ho'y naglalakad ng paluhod sa gitna, patuloy pa rin, hindi tumitigil, hindi sumusuko. At marahil ito ang pwede natin makuha sa ating Ebanghelyo, sa ating patuloy na pagpupursigi sa ating pananalangin. At pero hindi lang po sa pananalangin sana tayo nagpupursigi. Pero kasama din po noon ay ang pagpupursigi nating mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Hindi lang tayo lumalapit sa Diyos dahil may kailangan tayo. Pero lumalapit tayo sa Diyos dahil mahal natin Siya. Siya ang ating kinakapitan, Siya ang ating pinagkakatiwalaan, dahil ang buhay natin ay hinubog ng Kanyang mabuting balita. Di ba? Kaya tayo nagtutungo rito, kaya tayo lumalapit sa Kanya, dahil Siya ay Diyos na nagmamahal sa atin at pinagkakatiwalaan natin. Ang lahat ng ito ay ugat ng paghubog ng mabuting balita ni Jesus sa buhay natin. Kaya tayo mga Kristiyano ay nagpapatuloy lagi. Hindi ay quit ang ating pambansang awit, no? O gusto ko nang bumitaw. Pero patuloy pa rin tayo dahil kasama natin lagi ang Diyos. Patuloy tayo sa pananalangin. Patuloy tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin lagi ang Diyos. Siya na hindi mauunahan, hindi malalampasan sa Kanyang kabutihang loob. Kaya nga sabi ni Jesus, kung kayo ngang masasama at makakasala, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, ano pa kaya ang Diyos na nagmamahal sa inyo? Buo ang tiwala, buo ang kumpiyansa dahil mahal tayo ng Diyos. At kumbinsido tayo doon sa katotohanan yan. Yun ang ating kinakapitan, yun ang ating sinasaligan, ang tinding pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Amen.